Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Hey! So, we are back home Martians, no? Tapos na maliligayang araw natin galing sa bakasyon. Pero sana, pinaplano ko, masundan. Dahil buwan na ho ng May at ilang araw na lang May na, magbo-birthday na ako. Ang aga ko magsabi, no? Na magbo-birthday na ako. Just to keep you guys aware lang naman sa mga nanonood dyan, mga kakalose ko dyan, yun. So, hindi nakakaalam, yes, magbo-birthday si Marco Mars ng May 16. So, birthday special? Hindi natin alam. Tingnan natin. Pero today, sobrang interesting nang nangyari yesterday dahil yun yung magiging pinaka-vlog natin today. May nag-approach sa akin ng mga students. Wait lang ayusin ko lang ang gulo ko sa tignan. So may mga nag-approach sa akin na students, gusto raw nila ako tanungin about sa thesis nila. And it's an honor ngayon pa lang. Pero dito sasagutin ko yung tanong nila. Dito pa lang paghahandaan ko na. Ang topic kasi is basically about AI. So, sagutin natin isa-isa yung mga tanong nila sa atin about dito. About sa multimedia and about sa AI. Doon ako medyo na-curious ako. Tapos nung nabasa ko yung questions, parang, okay, gets. Okay naman, maganda. Dito pa lang sagutin natin yung unang tanong. Matcha is the best, bro. Sabi, ang first question. Has AI influenced your field of work in multimedia? Can you share an experience? Meron akong work before na nag-shoot ako ng real estate and hindi ako directly naapektuhan nito pero yung client ko gumawa ng exact script gamit ang AI. So nung mismong nag-shoot kami ng isang real estate na place or ng unit rather, super duper dali ng shoot kasi may script na, sasabihin na lang, or kakabisaduhin na lang, and then move on to the next unit. And then that day, nagawa namin at least siguro mga 13-14 videos nagawa ko per unit. Tapos, ayun. Natapos naman. Yun yung feeling ko parang first influence ng AI na naramdaman ko maigi. Usually naman kasi, si AI, ano lang siya kumbaga parang backbone, parang flint, ano bang tawag doon? Parang, ano lang siya, pang-ignite lang ng idea si AI. And ang proper technique kasi when it comes to content creation is, and of course in multimedia, if you're brainstorming out ideas, patungan mo lang ng idea mo yung generate ni AI, wag ka completely mag-rely. Para sa akin. Diretso natin. Question number 2. Have you personally used AI tools in your creative process? Oo. Kasi, dito sa daily vlog, may times na nawawalan na ako talaga ng substance. And aware ako sa kung paano nag-roll yung daily vlog. So, ginagawa ko, minsan nag-AI ako, aning top 10 na topics na maganda pag-usapan. And then, pag may nakita ko interesting, kukuha ko 5, kuha 6, 7, depende. Minsan, wala. Minsan, papagenerate ako 20, 30. Tapos, pag nakikita ko yung idea, parang, okay, medyo okay to. Pero, itatranspose ko pa din siya into Tagalog. Kahit si AI pwede mag-Tagalog, pero minsan hindi buo. And also, nakakatulong sa akin si AI sa captions, hashtags. Pero yung mga hashtag na nagpa-trend sa akin, ano yun, sariling idea ko yun na parang, nung nakita ko yung may maraming million na doon ako nag-go sa FYP, ads on Reels. Yung mga nakikita ko lang din sa iba, ginagaya ko lang. Pero, in my creative process, especially sa scripting, kasi yun yung biggest weakness ko, doon ako nasasalo ni AI. Yung paggawa ko ng script, meron akong script agad. Pag nagpagawa ko AI, magagamit ko siya. Pero, nagagamit pa rin ako ng onting tweaks. Kaya ini-improve ko pa. Hindi ako completely nagre-rely when it comes to grammar and whatnot. Kasi minsan hindi naman tugma sa... It doesn't look like na yun yung sasabihin ko. Alam mo yun? Sobrang generated. Pero, siguro nung back then, nung nagsushoot ako ng real estate, nahahalata mo kung anong AI versus sa kung ano yung ginawa ng normal na tao. Sobrang sugar-coated ni AI minsan magsalita. To a point na mahahalata mo na siya. Like, very serene retreat, mga ganun. Basta OA mag-describe si AI, hindi siya human-like talaga. Mahahalata mo na rin kahit sa ibang creators.
Kahit sa mga gumagawa ng mga ads, mahahalata mo. So, number 4 question. Do you see AI more as a helpful tool, a challenge, or both? Ito, rounded question to eh. Kumbaga parang, helpful tool, oo. Super as in, when it comes to script writing, brainstorming ideas, captions, hashtags. Nakakatulong din siya sa paggawa ng YouTube titles, YouTube video titles. Pero, a challenge, I don't think so. May mga nagsasabi na pwede na daw palitan ng AI ang mga graphic artist, mga video editor, mga feeling ko journalist ang una kasi mga madadamay. Pero when it comes to video editing, ewan ko, imposible pa ring mapalitan ng AI. It's impossible because the difference between AI and human for me is also based sa isa sa mga idol creators na napanood ko. Basically, si AI can do the job well. As in, pag manghingi ka ng video, may lalabas sa video. Pero, the thing that makes a video great, even a video edit great, is passion, soul, emotion. Para sa akin, wala pang emotion masyado ang AI. Kumbaga, hindi niya pa alam. Hindi niya pa, iba-iba siya sa mga taong gumagawa talaga ng script, nagpo-produce talaga ng videos. Yung talagang, from a day-to-day basis, maaapektuhan tayo. Yung mga ganong type shit ng pelikula na kasi ang pelikula, di ba? At saka mga videos, ang mga stories rather, nanggagaling yan sa personal experience. One good example is, yung 100 special ko, in-AI ko yun. Pero, almost 20% lang yung nagamit ko dun. Or siguro 10% lang. Kasi 100% of that video came from a bad experience turned into a joke, turned into a good example of what should you not be. O ano, kung ano hindi dapat maging ikaw. Pero if nung in-AI generate ko siya, nandun siya to a point na hit niya yung mga gusto kong ideas, pero hindi siya relatable enough para i-present sa tao. Yun yung sinasabi ko, it all boils down to a point na hindi, yung sa ngayon na AI wala pa siyang soul, and kumbaga ano yun eh, parang sabihin natin call center agent. Tingin mo ang AI pag ginawa mong call center agent, ma-resolve niya 100% most of the problems. But, sa mundo ng call center, kapag nandun ka sa side na nakikipag-usap ka sa mga tao talaga, people look for connection. People look for empathy. Alam mo yun, lagi may emotion in play. And it's the biggest factor that's going to determine you if you're a good agent or you're a good employee or not. Oo, naresolve mo yung problema, pero hindi ka kumonek sa tao. Parang ganun eh. Ngayon si AI, for sure, yeah, is doing a good job. But still, for me, syempre, ang gumawa sa AI, tao pa din. And walang tatalo sa gumawa ng tao. Yung gumawa sa AI, may tatalo niyan. Pero yung gumawa sa tao, alam nyo kung sino yan. Diba? Simple as that. Okay, last question muna tayo. What do you think are the biggest benefits AI has provided to creatives? Ang dami. Yun nga, una sa lahat, script writing, SEO, video topics, video titles, hashtags. Pwede ka rin magpagawa ng budget pricing, budget costing, ano yung mga ideal prices mabibigay sa'yo ni AI, especially kung Pinoy ka, pero kasi malamang hindi yun masusunod. Ano pa ba? Ano pa bang pwedeng gawin ni AI? Biggest benefits siguro, feeling ko yun lang for now, kasi I think it's disrespectful kung gagamitin mo si AI sa graphic design. Ang disrespectful niya sa mga graphic designers, honestly. Kasi mga graphic designers, inaral to for a specific amount of time. Tapos imagine papalitan ka lang bigla ng AI na pwede na mag-generate ng logo, pwede na mag-generate ng ads. Kaya ayun, yun lang naman para sa akin. Anyways, big shoutout muna tayo Martians, no? Sa mga nag-comment sa videos natin. At himala. So, meron tayong 6 na nag-comment sa video natin, in-upload natin kagabi. Okay, so, syempre yung sa lahat, big shoutout sa pinned comment kay Eman, staycation pero nanakit yung katawan kaka-gym eh, no? Totoo yun. Napaisip din ako eh, parang, nung ika-last day ko, napaisip ako, shit, mag-workout pa ba ako? Ayoko na, magpapahinga na lang ako. Shoutout din kay Josh Magadia present. Shoutout kay Maru Ashley, ayun na nga, una pa sa first, I'm back, another learning again. Ay, naku, Maru Ashley, nandiyan ka lang kapag may kagamitan eh. At Cesar Rigalinos 53016, paano maiiwasang makorap yung laman ng external SSD or HDD? Like, paanong alaga yung kailangan gawin? Nakakapekto rin ba yung init niya kapag nagpapasa
Nakaka-contribute ba yun sa pagkasira niya? Ayun lang, hehehe. More blessing and opportunities direct. Una sa lahat, syempre, huwag mo ibagsak. Ingatan mo, huwag mo ilagay sa masyadong mainit na lugar. Pangalawa, tsaka syempre, oo, hindi ko masabi kung na-apekto yung init kapag nagpapasa kasi never ko yung na-experience dun sa Samsung. HDD, syempre, after mo mag-transfer, tabi mo na agad. Check mo muna kung uminit. Huwag mong hayaang maalog, huwag mong hayaang bumagsak. SSD naman, okay lang. Alam ko, SSD okay lang kapag bumagsak. Kasi nga, kapag ito bumagsak, okay lang. Mabasa, okay lang din. Pero syempre, huwag nyo yung gagawin. Iingatan nyo. Pwede ba naman yun? Mag-ingat ka. Mahal-mahal eh. Basta alam mo, gawin mo lang yung mga basic. Huwag mong ibagsak. Huwag mong hayaang mabasa. Huwag mong hayaang sumobrang init. Yun yung mga alam kong factors. Tsaka syempre, kung siguro Mac ka or Windows, huwag mo hayaang mabirusan. So, meron pa. At shoutout kay MC Mag 6557 Idol, maiba lang ang gamit mong camera at mic sa video mo na to. Iniinit mo ulo ko. Sony A7S III, Lawa 10mm, Comica VM40. Guys, wala akong ibang camera, wala na gamit sa daily vlog. Wala rin ako ibang mic na gamit sa daily vlog. Na-prostrate ako dito kay MC Max. Ba naman yan? Gusto mo yata makilala si Diego Diamante. Hindi, pero ito shoutout din tayo from episode 116. At EOG. You know it's gonna be a banger when the video starts with bare feet. Shoutout din kay Rendon TV. Kala ko movie nice intro direct. Harold TV present quiz. Shoutout sa'yo. Tsaka kay TJ's Palabara. Lagi present loads. Good job, Martians. I have good news. Sana ito na yun. Ito na yung araw na yun. Pumalo na po tayo ng 52,500 subscribers. Papunta na tayo sa 53,000. And soon, 100,000. Tapos pagdating natin ng 100,000, mamimigay tayo ng something. Yun lang masasabi ko. Mamimigay tayo. Pwedeng kamao. Pwedeng camera. Yun lang naman yun. Anyways, balikan ko kayo guys. Wait lang Tumagal tayo ng konti sa setup natin Okay, so lunchtime na. Medyo naging busy si Marco Mars kasi may meeting ako today. Bigla ang meeting. Iniintay ko yung mag-i-interview sa akin. Ewan ko kung today ba sila tatawag. Tapos, may shoot kasi tayo tomorrow. Kaya ito, nag-making preparations ako and everything. Storyboard, pegs, etc. Ito yung mga usual din na ginagawa ko. Mamaya mag-ayos na naman ako ng gamit. But, lunch muna ako. Ito, inumin natin ngayong tanghali. Masarap to guys, try nyo to. Bundaberg ginger beer. Tapos, kimchi jjigae. Tsaka, turbo na air fried na chicken. Wow. Kasi, ayun, air fried. Ang tanong kung luto na ba siya. Luto naman na. Which is good. Okay. So, finally we're done. Nag-workout ako. Tapos, bigla akong chinat ng mga student na mag-i-interview sa akin na 5:30 raw interview nila ako. Natapos na yung interview, hindi ko alam kung masasama ko ba or mahihingi ko sa kanila yung footage. Pero kasi i-edit ko na to. Yun, mukhang happy naman sila sa sagot ko. And I'm not so sure kung magiging happy rin kayo sa mga sagot ko today. Pero ito, meron pa kasing 5 questions na hindi ko pa nabibigay sa inyo. Parang buong araw dito lang ako nag-vlog sa isang spot, no? Pero hindi. Dumiskarte po ako. So, the 4 more questions pala. Next question is, what do you think are the biggest benefits AI has provided to creatives? Para sa akin, content generation, content idea generation, pwede rin sa costing, pwede rin sa budgeting, pwede rin sa time management, pwede rin sa script writing, pwede rin sa storyboarding. Yun yung biggest benefits ng AI para sa akin. What are your thoughts on originality and authenticity when AI is involved? Para sa akin, syempre AI is still generated by prompts, but something generated by our powerful mind will never be as good as AI para sa akin. Para sa akin lang naman because AI is man-made and the human mind is God-made. Do you think AI will change the role or skills of artists and creatives? How should it be integrated or regulated in the industry? I think pwede lang natin siyang gawing assistant but not really something like a main character. Pwede lang siyang maging ganun. Not too much na ako siguro kung magre-rely ka purely kay AI when it comes to video editing. Syempre, hindi pa din. Ano pa ba? Shooting, hindi syempre. Kasi,
kung sa industry na lang din ang usapan, live lahat ng bagay nangyari. And I don't think kaya ni AI ng live unless magkaroon talaga ng Terminator type shit na videographer na puta yung camera nasa mata na mismo, na ilente nasa mata na rin. Wala na talagang trabaho videographer, photographer niyan. Kung papalitan ka ng Fuji Canon ni T30 Terminator, yun, feeling ko talaga wala na tayong trabaho nun. Number 8, if AI continues to evolve, what do you think is the future of multimedia production? I think yung future ng multimedia production is still will be, pag sinabi kasing multimedia production, madadamay pati yung mga talents, mga artista, mga writers, scriptwriters, ultimo yung mismong PA madadamay. I think the future is good with AI as long as we don't fully rely on it. Kasi hindi siguro dapat, ang understanding is ginawa ba ang AI para maging tamad tayo? Or ginawa yan para i-assist lang tayo sa mga ibang bagay na hindi natin kaya. Because sometimes, even for a sole proprietor like me na nag-iisa, wala akong marketing, I use AI. But if I have the funds to actually have a marketing team, assistant, or to actually roll my business like a pure production company na talagang corporation type level na, yun, ganun dapat. Hindi ka talaga magre-rely sa AI. But like right now, I have no one. I learn everything by myself. Kaya I use AI. But not purely. Pinapatungan ko pa rin yung ideas na meron si AI para makagawa pa rin ng mas maganda. Kasi nga, yun nga, God's gift is the human mind. Hindi niya inimbento yung AI. So, I don't really believe in AI too much. I can rely on it, but hindi ako nagre-rely 100% of the time. Ayun lang naman yung mga sagot ko sa mga tanong nyo. So, I guess dito ko na muna tatapusin yung vlog. Kasi tomorrow will be a shoot. Kailangan na magpahinga ng maaga, guys. Dito ko na muna tatapusin. Big shoutout kay Dominic sa pag-interview sa akin and with his team. Sa pagkatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. Gusto nyo ba yung bagong ilawan natin? Nakatutok lang yung Godox ML100 by dito sa side. Kasi tinatamad na akong magpuwersa ng ISO ng 12,800. Kaya ganun. But, yun. Kita-kits tayo bukas. Matindi-tinding shoot to at matinding vlog to tomorrow. Peace out.